Muli na naman binomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard, ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Bajo de Masinloc kaninang umaga. Madeline Villar-Moratillo para sa balita. Kitang-kita sa mga video na ito ang pagbomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Malapit yan sa Bajo de Masinloc. Bago ito, kahapon ay nagkaroon na rin ng parehong insidente malapit sa BDM sa unang araw ng humanitarian mission ng BIFAR kasama ang PCG. Sabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa isyu ng West Philippine Sea, nangyari ang panibagong insidente na ito kaninang umaga. Ang unang insidente, nangyarian niya pasado alas 6 ng umaga, kung saan binomba ng tubig ng CCG Vessel 3107 ang BRP Cape San Agustin ng PCG sa distansyang 400 metro habang nagsasagawa ito ng maritime patrol sa 50 nautical miles ng hilagang silangan ng Bajo de Masinloc. Bago ito, 6 na barko ng China anya ang bumuntot sa BRP Cape San Agustin. Pasado alas 7 naman, isa pang barko ng China, ang CCG Vessel 21581, makailang beses direktang binugahan na rin ng tubig ang BIFAR vessel na BRP Datu Paduhinog habang papunta sa Bajo de Masinloc para mamigay ng fuel subsidy at iba pang tulong sa mga mangingisdang Pinoy roon. Dahil rito, pansamantalang nawala ng satellite internet ang barko at bumalik lang makalipas na mahigit kalahating oras. Lumapit na rin ito sa barko ng BIFAR at nagsagawa ng delikadong pagmaniobra sa 7 metrong distansya mula sa port bow ng BRP Datu Paduhinog. Sabi ni Tariela, nagpatay ng Automatic Identification System o AIS ang mga barko ng China kanina, isang paglabag sa International Regulations on Safety Navigation. Hindi rin pinaligtas maging ang isa pang barko ng BIFAR na BRP Datu Cabaylo na binomba rin ng tubig ng barko ng China. Sa kabila ng mga pangaharas na ito, naging matagumpay pa rin naman anya ang ginawang humanitarian mission sa BDM. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei na ang barko ng Pilipinas umano ang iligal na pumasok sa kanilang teritoryo. Bagong water cannon, makailang beses umanong nag-warning ang China Coast Guard. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.